pagtalakay na Senado sa Anti-Dynasty Bill, nais na ring ituloy. Umabante naman sa balitang yan si Abante reporter Dexter Ganibe. Nais nang ituloy ni Senator Panfilo Lacson ang committee hearing para sa isinusulong na Anti-Dynasty Bill. Si Lacson ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms kung saan naka-refer ang mga panukalang batas kontra dinastiya na inihain ni na Senators Kiko Pangilinan, Robin Padilla at Risa Hontiveros bukod pa sa kanyang bersyon. Kaya ilang pagdinig na lang niya ang gagawin sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Naming i-wind up kasi it's taking too much of our time. Kasi meron pa kaming political dynasty. Kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer, nakapag isang hearing na gusto namin tapusin. Ang unang pagdinig ng Committee on Electoral Reforms sa Anti-Dynasty Bills noong Agosto ng nakaraang taon ay pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros na siyang Vice Chairperson ng komite. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, mayroon ng 2 batas sa Pilipinas na nagtatakda ng anti-dynasty. Ito ang Republic Act No. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act noong 2015 at ang Bangsamoro Autonomy Act No. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code. Yan po yung SK Reform Act, ang isa sa mga kauna-unahang batas na nag-prohibit ng political dynasty up to 2nd degree of consanguinity and affinity po. Ang Bangsamoro Electoral Code ay nagkaroon din po ng prohibition sa political dynasty up to 2nd degree po. Ang nilagay din ng consanguinity and affinity sa mga members po ng parliament. Suportado naman ni Senator Erwin Tulfo ang pagsusulong ng anti-dynasty law basta't malinawan niya ang definasyon ng dinastiya. Ang iyong lingkod po ay handang makinig sa mga posisyon ng iba't ibang ahensya at manatiling bukas sa lahat ng panig. Our people deserve a political system that is open, competitive, and truly representative of the nation. Dalawa sila ng kanyang kuya ngayon sa Senado. Pero si Senator Amy Marcos ipinunto ang malaking pag-unlad ng mga lugar na mayroong dinastiya. So, nais ko lang ipakita yung Bataan andyan. Siyempre, bibidahin ko rin yung Ilocos Norte. We have the lowest poverty rate. We have no eco zone. We have no free port. We are miles and miles away from Metro Manila. Ganon din ang Cebu. Ganon din ang Davao City. Paano kukumbinsihin yung mga tao doon na masama yung dinastiya? Sabi ni Hontiveros, batay sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, 113 na mga lugar sa bansa ay kontrolado ng mga dinastiya. Dapat tuparin na natin ang utos ng konstitusyon. I-define na natin. Tapusin na natin ang walang hanggang debate. That is clear to me and to our committee chair, Senator Ping Lacson. Magtatakda pa ng susunod na pagdinig ang Senate Committee on Electoral Reforms para maisalang na sa plenaryo ang pinal na bersyon ng Senado para sa anti-dynasty law. Ako si Dexter Ganibe, Abante!